Ano pong name niyo po, kuya? Joseph. Ay, ay po, kuya. Kuya Joseph, okay lang. Ilang, ilang years na po kayong nagbabartending? As 2018 po. Bali ano na, parang mga 3 years. Mga ganun. 7 years yun. Paano po kayo napunta sa ganitong field ng bartending? Sa history talaga ng ano. Sa akin kasi, yung kaya ako nakapadpad sa ganito dahil lang siguro sa tito ko. Yung tito ko kasi bartender din. Kaso nga lang sa kasi siya nasa cruise ship. Sa cruise ship? Nasa cruise ship siya. Ngayon, lagi siya sa akin nagbibigay ng ano ng mga ideas tungkol sa ganito, bartender. Kaya ginawa ko, nag-apply ako as a waiter. As a waiter hindi bartender. Tapos nagsimula na ako nag-waiter. Doon ko na doon ko na din na-experience kung paano kasi pagka may times na pag may absent dito sa bar, nakakapasok kami mga waiter. Dito ang duty ko ngayon. Kasi siguro nakita na lang din sa talent ko kung paano kumilos dito sa bar. Pwede ba magaling ka din mga mag-flip-flip na mga bote? Hindi naman, kasi yan hindi naman porket bartender ka, yun di ba mayroon naman tayong may mixology, may flaring, may mix, gusto may kanya-kanya yan di ba? Kasi ang parang pinaka-minaster ko lang talaga mixology. Pero meron naman ako experience kahit pa paano sa player. Nag-agent din po ba kayo? Or diretso work na? Ako. Hindi, malayo kasi yung course ko sa Ano po ba yung course? Bali, ang course ko talaga, Comsci Comsci? Layo. Malayo talaga sa kasi yun talaga, adik ako dati sa computer Oo, yun talaga yung ko. Kaya nga lang, dahil sa tito ko, yun, nagbago. Pero ngayon may plano naman ako mag-aral ulit. Anong kukunin nyo ng Comsci? Ayan, nakukuha na ako ng flaring. Kukuha ko ng license kasi. Hindi ko alam, baka pagdating ng panahon, baka sunod din ako sa dito ko na nasa. Cruise ship ka na din. Di ba matagal, 8 years. Ano po yung mga favorite 3 drinks niyo po, yung top 3 drinks niyo po? Kasi ako may sarili akong course ng ng drinks ko. Hindi na ako kasi pagka international cocktail, common na Kaya ako may sarili na akong drinks na main na gawa ko. Kung may i-recommend ka po, kuya, ano po yung siguro, kasi dito kulang kami ng rito ng ingredients ng mga ginagamit. Ang mga ingredients na ginagamit lang dito, common. Kumbaga, parang kung ano yung mga international cocktail, yun lang yung meron talaga meron. Yung mga nasa menu nyo po? Ayun. Ano po yung top 3? Ganun. Pag sa cocktail? Meron kami dito pinapa-order, pero wala sa menu. Pwede naman siya. Siguro yung isa nasa menu, yung Amaretto Sour. Amaretto Sour. Yan. Dirty Shirley. Dirty Shirley pa. Last one. Tsaka Lake Erie. May time na po ba na nahihirapan na kayo dito? Oo, maraming times. Lalo kapag talagang punong-puno na to. As in, kahit isang sulok dyan talaga may may tao na Kahit sa labas, punong-puno na Parang sabay-sabay order. Oo, kakasabay-sabay talaga. Mangyayari talaga. Lalo't ganito, parating na yung Burmans. Mas madami po ngayon. Oo. Tingin nyo kuya ano yung mga 3 qualities ng pagiging bartender? Dapat meron. Knowledge. Tapos, kasi sa skills. Tsaka pakikisama palagi, hindi nakawala dapat. Kasi marunong ka dapat magpakumbaba. Kahit saan ka magpunta, dapat be humble lang. Tips na pwede nyo pong sabihin para sa mga aspiring bartender. Yun nga yung sinasabi ko na always be humble. Kasi hindi naman tayo matututo ng agad-agad Mahirap magyabang nang wala ka namang ipagyayabang. Kaya dapat always be humble. Tapos kunin mo kung ano yung mga makukuha mong tips or knowledge sa kanila. Mas maganda yung may makukuha kang knowledge. Every time nalilipat o pupunta ka sa ibang bar na gusto mo puntahan. Dapat may nakukuha ka, may na-adapt kang knowledge. Hindi yung lagi kang nagyayabang na kesyo. Magaling ako lang ganyan. Marunong ako yan. Pwede nga lang sabihin mo minsan na hindi ko alam yan Kahit
alam mo yung ginagawa niya. Para makita mo lang kung tama yung ginagawa niya. Di ba? Humble na po. Oo. Eh ano po yun, yung pinaka-memories nyo po dito, yung parang pinaka-memorable as a bartender. Paano memorable? Happy moments, sad moments, bad moments. Mga happy moments. Happy Yung moments. parang hindi nyo makakalimutan. Siguro bonus na yung ano. Dapat ba? Bayan. Hindi, siguro mas nag-enjoy kami kapag yung mga, may mga kukulit na guest lalo pag babae, di ba? Eh, syempre, kayo mga lalaki, di ba? Ayun na yung bonus. Tapos, yung bonus na lang yun. Kapag magana, mas gaganahan ka magtrabaho. Tapos, araw-araw, dalawin ka dito, araw-araw. Baka alas 8 pasok mo, alas 6 na lang, nandito ka na. Hindi ka talaga antokin dito, dire-diretso. Di ba? Para sa may trashan, kaluwa. Next, vodka. Nakabahan ako. Hindi pa talaga ako dito. Kami po tatlo. Uy, talaga ba sir? Oo, hindi ko iniinom, sir. Ako wala akong history ng ata. Wala din talaga. Uy, ito na po. Tayong dalawa lang pala, sir. Fresh meal. Di ba kayo malalas? International cocktail siya, di ba? Amerikano. Tapos, si Negroni, tao yun. Tapos, ininom siya ng Amerikano. Order siya ng Amerikano, ininom niya. Tapos, doon niya nung pagkatikim niya, sabi niya na parang mas masarap pag merong halong alak. Yun yung, nirequest niya sa bartender na lagyan ng vodka. Doon na nagkaroon ng cocktail na Negroni. Pinangalan mismo sa kanya. Uy, pakita yan kita natin. Sasambay lang doon. Baka inahalo talaga siya. Lang. May milk. Oh, milk. Ito milk. Tapos ito yung amaretto. Ay, Russian. Ay, Tikman niya. may vodka kasi siya, tsaka Fresh milk. fresh milk, vodka, tsaka yung isa pa. Zero. May alak pa. Kaya na